Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. DBM Unprogrammed Appropriations, hindi ilegal, ibinaba sa 150.9 billion pesos ngayong taon. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulias. Iginiit ng Department of Budget and Management na hindi ilegal ang pagkakaroon ng unprogrammed appropriations sa pambansang budget. Sa panayam ng DZRH News, ipinaliwanag ni DBM Acting Secretary Rolando Toledo na ginagamit lamang ito kung nasusunod ang mga kondisyon para rito, pangunahin na kung mayroong excess revenue. Kailangan muna aniyang dumaan sa mahigpit na balidasyon at makakuha ng sertifikasyon mula sa Bureau of Treasury bago mailabas ang pondo. Hindi ito illegal kasi ito ay binigay ng Kongreso sa atin na ayon sa batas, hindi po natin siyang gamitin bilang to top that, lalo na po sa mga project na urgent at saka kailangan natin implement. Sa 243 billion pesos na unprogrammed appropriations na niratipikahan ng Kongreso, vinito ni Pangulong Bongbong Marcos ang nasa 92.5 billion pesos na line items. Pero ayon kay House Deputy Minority Leader Congressman Egay Erice, unconstitutional ang lahat ng uri ng unprogrammed funds dahil hindi tiyak ang pagkukunan nito ng pondo. Sinigundahan din ito ni Representative Laila De Lima at sinabing mismong si Executive Secretary at dating Finance Secretary Ralph Recto ang umamin na halos wala ng excess revenue na maaring makolekta at paghugutan para sa UA. Bukod dito, sinabi ng Makabayan Block na itinataguyod lamang umano ng 2026 General Appropriations Act ang pork barrel system, patronage politics at ang pagpapatuloy ng sistematikong korupsyon sa pamahalaan, mga bagay na itinanggi ng administrasyon at ni Toledo. Ang UA or unprogrammed appropriation, okay, sinabi rin ng Pangulo ay hindi blank check, hindi pork barrel at hindi political fund. Ito ay isang safety net at hindi shortcut ito. Samantala, pinabulaanan naman ni Toledo ang ulat na maaantala umano ang mga benepisyo at sahod ng mga uniform personnel. Ayon sa kanya, inilipat na ang budget para sa salary increase at retirement benefits mula sa Miscellaneous and Personal Benefit Fund patungo sa mga kaukulang ahensya na magpapatupad nito. Ibig sabihin, mas mabilis na itong matatanggap ng mga uniform personnel dahil papasok na ito sa kanilang comprehensive releases. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 5,574 na examinees pumasa sa 2025 bar examinations. Inilabas ng Supreme Court kahapon ang resulta ng 2025 bar examinations kung saan 5,574 sa 11,425 examinees ang nakapasa, katumbas ng 48.96 passing rate. Nanguna sa mga bagong abogado si General Nilray Sanchez ng University of the Philippines na may 92.70 average grade. Pinangasiwaan ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, chairperson ng Bar Exams Committee, ang pagbubukas ng mga resulta sa en banc session ng Supreme Court. Isinagawa ang pagsusulit noong September 2025 sa iba't ibang regional testing centers gamit ang digital platform na Examplify, na layong gawing mas accessible at ligtas ang proseso. Itinuturing itong makasaysayan dahil ito ang may pinakamataas na bilang ng mga kandidato sa kasaysayan ng bar, na umabot sa higit 11,000 examinees, kasabay ng listahan ng mga pumasa. Inilabas din ang tala ng mga top-notch shares at top-performing law schools. Ang mga bagong abogado ay inaasahang sasailalim sa clearance process at opisyal na panunumpa sa mga darating na linggo. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.